Okay! Mga kaketchup, babiyahe kami pa Maynila, particular dun sa Philippine General Hospital. Kailangan kasi makabalik ang aking asawa, si Timalu, dahil naka-confine ang aking anak, no? Ngayon, syempre, gamit natin si Murai, ang ating Samurai 155 ni Euro Motors. Okay mga kaketchup, uwing po tayo mga kaketchup sa Philippine General Hospital. At kailangan po nating dalawin ang aking anak na ngayon po ay ando dun sa Philippine General Hospital, naka-confine. Sakay ko po si Timalu at gamit natin ang very smooth, napakaswabing tumakbo na si Murai, ang ating Samurai 155 ni Euro Motors. Medyo traffic po dito sa may Dr. A. Santos Avenue, kaya medyo gapang-gapangin lang natin. Ayun, pinagtatahulan ng aso yung kwan. Yung sinakay ko kanina, mag-ina, nandun na ako sa dulo ng upuan Grabe. Oo, tipid sila doon kasi pag naghabal sila, diretso, ihahatid sila magji-jeep ka, tapos sasakay ka ng tricycle papasok. Magkano? Siyempre, medyo may kamahalan. Kung hindi naman nagkakalayo ng presyo, maghabal ka na lang. Diba? Traffic sa SM na naman sigurado. Nakabig pa sa kanan si kotse. Mga bigla ang kabig, yan ang nakakaano kasi. Bumitin. Lari kahit kumigta ka dun At mga kaketchup, sa mga singit-singit, walang problema kay Murai. Okay na okay po siya sa mga singitan, napakadaling i-maniobra. At dun sa mga overtake, hindi ka naman bitin dahil malakas naman din po siya. Mabagal lang yung yung pag-accelerate para marating yung mabilis na takbo pag mag-overtake, pero di naman bitin, Kasi nasa driver pa rin yan paano mo tatansyahin pagka ikaw ay overtake, Bago lang yata nagmamaneho to Siglat kuya Dito kasi traffic niyan Yung Port Estate kanina, grabe traffic. Nanikit. Kawawa naman. Hindi pa masyado marunong mag-drive to. Medyo marunong mag-drive pero medyo may nervyos pa. Parang ako. Nung bago lang ako mga kaketchup na nagmumotor, ito kasi ang kauna-unahan kong motor, Medyo may nginig pa ako mga kaketchup May takot pa. Pero nung tumatagal-tagal na mga kaketchup, almost 3 months na rin kasi sa akin tong si Ruby. Hindi ko na masyadong yung mga alanganing lusot, okay na sa akin. Dati medyo nag-hesitate pa ako Nakatulong din yung mga nire-review ko ng mga video, paano yung mga pag-overtake, Minapanood kasi ako na isang video sa YouTube na yung paraan mo paano ka overtake, nakamotor ka, tapos 4 wheels yung kasabayan mo sa kalsada.
mga aning singit, no? At nakakatulong din naman itong mga signal light, mga flasher, no? Yan, kagaya niya, no? Nakakatulong po yan para ikaw ay mapansin ng mga kapwa mo motorista. Dapat marunong ka din gumamit niyan. Dito hindi nawala ang traffic, I don't know. Sa mismong 4th Estate ang traffic, mga ka-ketchup. Sunday po ngayon, matraffic. Hindi natin alam bakit. Kaya mga ganyang alanganin, alam mo nagagawin mo dyan. May mga kapwa motorista na makikita mo naman may concern sa kapwa motorista, no? Kagaya nung naglalakad ako, wala dala ko yung helmet, tinigilan ako ng movie. Akala siguro malayo pupuntahan ko. Sabi niya isasakay daw niya ako. Nakakatuwa din, ano? Hindi niya alam doon lang naman ako sa malapit 7-Eleven sa may Las Piñas, tapat ng Las Piñas General Hospital. Kasi nakakonfine yung aking biyanang babae doon ng ilang araw doon sa Las Piñas General Hospital. At ngayon naman yung akin namang anak na si Pia, no? Ang nakakonfine sa hospital. Na-operahan na po. At recovery na po si Sophia. Traffic, ano? Buti na lang nakamotor tayo. My first scooter is from Euro Motors. Sakit sa braso din magmotor, no? Dapat talaga rito matatag ang braso mo. Gusto mo mang i-relax ang braso mo sa mga ganitong traffic, talagang gamit na gamit ang lakas ng braso mo. Dito pa rin tayo sa kahabaan ng Dr. Santos Avenue. Pinasagupa itong napakahabang traffic. At sana po nandiyan pa rin kayo, makinig kayo sa ating kwento. Yan ay mga flasher. Kasi dapat napapansin ka ng mga 4 wheels May mga blind corner din sila, may mga blind spot. Good evening, kuya. Pinago niya kahit ano, siguro ano, nakita niya nagtaklag dun sa unahan yung traffic enforcer. Oh. Iniingayan niya yung mga kuwan Ay naka, bisan! Ingay mo! Kapag pa ikaw nakasabay ko, tawa. Ha? Oh. Ano na? Ano? Pag tatawid ka, nag-hesitate ka, mas maganda wag ka nang gumalaw. Kasi iwasan ka naman ng mga motorista.
Mahirap pagbiyahe ng gabi. Bakit naisipan mong umalis tayo ng gabi? Kasi hindi mainit? Ha? Naantok-antok din kasi ako. Hindi, talagang parang lalagnatin ako kanina. Tapos gustong-gusto ko pang gustong ipikit ang mata ko. Siguro pagod na rin ako. Ang ingay yun. Ingay. Iingayan niya yung mga motor eh. Iisip ko. Hindi naman siya maka-alpas. Natawa-tawa ka, mami, ha? Espera más chequero. Kaya niyan. Sabi ko dun sa sumakay sa akin, medyo bata pa eh, parang nagtatrabaho sa construction eh. Kakasweldo lang daw niya eh. Tinignan ko, sabi ko mukha namang ano pa to. Malulain ka ba? Hindi naman po. O sige ha. Kapit ka lang. Kinuha ko mula sukat hanggang dito. Kulang-kulang 10 minuto eh. Puro singit ang ginawa namin eh. At ito na nga. Na-traffic na tayo. Red light. Mami, kamutin mga likod ko dito sa bandang kanan. Sa bandang kaliwa. Makate, ito, taas mong konti, taas. Yan, yan. Hindi yan, huwag na ilipat. Yan, yan, yan. Yan, thank you ah. Malaking ginhawa ang ginawa mo ngayon. Ay, nako. Nakahinto is. Oh, ayan o. Ano ka dyan? Hindi ka naman maka-overtake. Kulangots. Dito tayo banda sa kaliwa kasi ang dami mga bakal na nakaharang sa kalsada, yung mga manhole na bakal, yung mga plated. Naku po, delikado yun eh. Nakakapagpadula sa gulong. Minsan may mga tusok-tusok ng mga ano, yung mga matutulis na pinaganuhan ng welding. Lakad na yung ating NBI, mga requirements natin para makapag-apply na ako sa Joyride. Mga ka-ketchup, plano ko po talagang mag-MC taxi. At dito sa lugar ko sa Parañaque may malapit na applyan sa Joyride. Kaya ako sinasaga dito. Ayan o, nakita mo yun, yung mga bakal na yun doon sa kanan. Delikado kasi yun eh.
Tiningnan ko yung age requirement sa Joyride. Pwede pa rin naman daw ako kasi 55 years old na ako eh. Paano kaya to? Matandaan na tayo eh. Hanggang 55 lang pala. Paano yun pag nag 56 na ako, hindi na ako pwede mag MC taxi. Kapit ka maigi kasi ang hirap din Ha? Nag-waiting the red light ba tayo? Hindi tayo nag-waiting the red light. Siya hinabol niya yung kwan. Ando lang disgrasya. Pero okay na yun, nakalagpas naman na. Ano, sasama ka pa ba sa akin pabalik, ma? Ito ang panahon na para naman tayo mamasyal. Walang gabi. Okay naman yung mga preno-preno niya. Malakas naman yung mga biglaang preno. Ayan, na-test natin ang preno ni Ang ginamit ko lang po kaliwang preno. Hindi po ako masyadong gumagamit ng preno sa kanan. At okay naman po yung kanyang braking power. Malakas naman. Yun nga lang kasi CBS to eh. Combi brake system to. Medyo naglalak ang gulong nito, kaya medyo ingat lang. Kasi naranasan ko dito, biglang nag-slide yung likurang gulong ko eh. Bigla akong preno, hindi ko nakakita, may humps pala doon sa loob ng BF Homes. Preno ko bigla, ayun, medyo nag-slide yung likod. Hindi naman ako napahamak, hindi naman ako na-aksidente. Pero pinapaalalahan ko lang po, lalo na yung mga newbie na kagaya ko, no? Yung mga bago pa lang na nagmo-motor, tapos gamit scooter, no? Tapos naka-combi brake. Ingat po dahil yung braking power ng mga naka-combi brake, naglalakang gulong sa likod. Andyan yung kadalasan ng aksidente eh. Naranasan ko dito kay Muray, naka-combi brake, magpreno, dahil nga lilipad tayo pag hindi ako nag-apply ng preno eh, mayroong humps na napakataas. Ayun, medyo naglaki yung likurang gulong ko, pero naka-recover naman po ako. Pero ingat lang, paalala ko dun sa mga newbie na kagaya ko, no? Ang dami ko kasi nakikita mga bago pa lang na mga nagmumotor. Makita nyo yun, nag-flasher tayo, no? Kasi pag hindi natin ginawa yan, mga ka-ketchup, hindi tayo mapapansin ng mga kapwa natin motorista, masasagi tayo. At kamalas-malasan, same lang, sakay ko pa naman si Timalu, ang aking pinakamamahal na asawa, oh. Maabot tayo sa green. Okay, good.
pa naman ang mata natin sa pagdadrive sa gabi, kaya okay lang, no? Nakasingi tayo, kasya naman si Muray dito. Okay, nakalabas na po tayo ng Dr. A. Santos Avenue at binabaybay po natin itong kalimutan ko mahal na kalsadang to. Sayang, naging deputy commander pa naman ako dito sa Tambo. Pero Pasay po ito eh. Ito. Pero pagtawid mo doon, Paranaque na ulit. Magulo mapa ng ng Paranaque sa kanang Pasay. Eh, salamat sa Diyos, nakaraos tayo sa operasyon ni Sophia. Kaya yung mga nagko-call center sa gabi, paalala ko po sa inyo, no? I-check nyo yung kalusugan ninyo. Ang hirap kasi pag panggabi. Tinamaan po ng malubang karamdaman ng aking dalaga eh. Ito naman pwedeng sabihin sa inyo yung medical condition ng aking anak dahil personal na masyado. Pero seryoso po. Masyadong seryoso yung problema. Ito naman po ay Paranaque na ulit. Yung kanina sa unang stoplight na tinigilan natin, dun sa kanan na yung park and fly, Pasay po yun. Ito naman diretsong to Paranaque. Sakop na po to ng kanan din si van eh. Sa kanan din yung van. Hindi tayo naka-signal. Pasensya na po, bago lang na nagmamotor. Alam niyo mga kaketchup, malaking tulong na rin na naging na ako ay siklista. Dahil marami tayong natutunan, nagagamit ko dito sa pagmumotor. Laking bagay na may flasher ang motor mo eh. Nag-flash tayo, napalingon yung motor, di ba? Mga mga warning devices para maka-avoid ka ng aksidente. Pero ganun pa man, pinakamabisa pa rin ang panalangin, kasi kung nag-iingat ka, pero yung mga kapwa mo motorista walang ingat kamote, wala din yung pag-iingat mo. Kaya dapat ang hihingi natin yung pag-iingat sa atin ng Diyos. Dami ko ng karanasan dito mga kaketchup, yung biglang hinto sa harapan ko, no? Madami ko ng mga kaya sabi ko matupad na naman ang pangarap ko mga kaketchup, na makapag-drive ng motor dito sa may kahabaan ng Rojas Boulevard. Rojas Boulevard, Baclaran na po tayo mga kaketchup. Overpass po tayo. Over the passing. Tutok lang tayo, tutok. May motor pala na mabagal dun sa unahan. Naglalabing-labing. Okay, tayo po ngayon ay nasa Rojas Boulevard, Pasay. At ilang kilometro na lang tayo po ay nasa Philippine General Hospital na. Talagang mahal tayo ng Diyos kasi
Sa totoo lang mga ka-ketchup, marami akong hinihingi sa Diyos na ibinibigay niya. Ang ibigay niyo po sa akin, yung ikabubuti ko. Kasi ang Diyos napakayaman yan eh. Mayaman sa awa, mayaman sa lahat. Kaya huwag tayong masyadong mag-alala dahil napakabuti ng Diyos sa atin, no? Kaya palagi sasabihin natin, salamat sa Diyos. Kung loloobin ng Diyos, may awa ang Diyos. Yan, yung mga bagay na ganyan. Yan ang salita ng Kristiyano, no? Mga sumasampalatayang may Diyos. May ginagawa din kasing kalsada dito kaya nagkaklag ang traffic dito eh. Oh, nasa gitna. Need to hide your back okay. Oh, haba oh. Ano gagawin dito? Kung tayo sa may Quirino Avenue. Laking bagay din ang may motor mga ka-ketchup, no? Actually kasi nung nagtatrabaho pa ako, kahit nag-duty ako, no? Diyan sa Parañaque Police Station, nakabisikleta lang po ako kasi mas gusto ko na part of my routine na rin yung pampalakas ng katawan, yung pagbabike. Pero hindi naman siguro masama na bumili ka rin ng scooter kasi may mga bike. Ang bike kasi limited ang speed mo dyan eh. Ang motor naman okay naman. Traffic na naman. Pasok na tayo dito sa may service road. Nakamadali naman tayo. Muntikan kami mahuli ni Chuchay dito eh. Si Chuchay kasi hindi naman sinasabi sa akin yung talagang mga dadaanan eh. Bago lang tayo sa pagmumotor, hindi rin natin sa ulado yung mga kalsada. Ayun, muntikan. Tayo. Op. Flat. Ano ba tayo? Hindi ko na alam. Okay, pwede na tayo dito. Pati ng ilong ko. Ito mahirap sa pagmumotor eh. Pag may makati sa'yo, hindi yung makamot eh, tiisin mo eh. Gulat naman. Gulat ako No left turn. Walang left turn. Pero pwede sa stop here on red signal. Okay. Gagano na tayo, mami. Ayan yan ang humuli sa akin MMDE. Mga MMDE.
nga ba itong dinadaanan natin? Ah, hindi pwede yata doon. Ay, tumbukin na natin yung LRT, ah. LRT na tayo. Ayun lang tayo nakadaan dito, eh. Ha? Yung dinaanan natin sa kanan. Signal siya eh. Malaman saan siya. Malapit na pagkanan natin, malapit na tayo sa PGH eh. Dito kayo dumaan, ma? Ha, dito? Dito rin kayo dumaan? Ah, nag-LRT kayo? Kagaya niya, sabi niya doon daw ano sa box na yon. Situational eh, kagaya niyan, yung X merong poste ng LRT. Paano yon? Pero susundin mo yon, mga kaketchup. Ilang kilometro na lang ay nasa PGH na tayo. Mami, saan ang PGH? Baka mamaya makalagpas tayo. Ha? Dito? Ha? Ito na PGH? Pwede naman siguro. Kaya pwede mag-design ko. Pwede mag-ano? Design yung papunta. Pero wala naman ito eh. Pero bawal eh. Gagawin ko. Hindi, diretso ko na talagang PGH. Ayan, PGH na yan, di ba? Anong daan natin? Saan tayo? Saan ang paradahan ng Matso? Hop. Saan tayo? Dito? Hop. Saan banda yung ano, yung room nila ano? Hop, humps. Saan ang paradahan ng ano? Ah, ito siguro. Pay parking. Bayad tayo? Yan na. 25 po. 25, bayaran mo. Bayad tayo ng parking, mga kaketchup. Meron palang paradahan dito sa PGH, no? 25 pesos ang parking. Saan na? Tatagal po ba? 1 hour lang? Kabilang nga atin. Bariya din yun. 20 pa lang. Okay na po? Saan natin ipapark to? Sarado dun eh. Yun po. Okay. Car parking eh. Talaga, pwede dito.
Baba na nga, nahirapan ako eh. Saan po? Doon sa kabila pa? Saan? Sa mga motor. Hindi natin alam. Iwan natin itong helmet. Hawak. Yan yung mga helmet. Yun lang, pag umulan, basa. Hindi, may plastic tank. Okay, nandito na po tayo sa loob ng Philippine General Hospital. At elevator tayo. Napakalaki talaga ng Philippine General Hospital, ano? Okay, dito na tayo. Ayun. Si Sophia. Ayan. Ito si Chuchay. Ayun ang ating pasyente. At ito ang kanyang higaan. Ang gulo. Dito po sa PGH na kung saan nakakonfine ang aking anak. May bayad po pala dito. No, may bayad. Kaya kailangan natin ng pera. Ayan. Nakakangiti lang po ako pero medyo malaki po ang aming suliranin ngayon. Ayan. Chuchay, ano masasabi mo? Gulo ng mukha. Ayun ang ating pasyente. Ayan. May bayad po dito mga ka-ketchup. Awa naman ng Diyos. Hindi pa natin alam kung ano yung gamot na inumin niya pero meron namang pambili tayo dito. May nagmagandang loob, no? Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Bahala na po ang Diyos na gumanti sa'yo. At malapit sa puso ko itong nagbigay ng tulong sa amin. Hindi ko na babanggitin. Sige po Okay, mga ka-ketchup. At pauwi na po tayo. Salamat po sa Diyos sa inyo pong pagsama sa amin sa aming biyahe. At ang aking anak naman ay okay naman. Ligtas na po siya sa isinagawang operasyon sa kanya. At nga po pala, saan tayo dadaan dito? Nagpapasalamat po ako sa mga kapatid na tumulong sa gastusin sa ospital sa aking anak. Saka po dun sa mga lalong-lalo na dun sa mga nanalangin para po sa aking anak na makaraos at malagpasan niya ang sinasagawang operasyon sa kanya. Kung tayo lamiko kanina, hindi tayo lumagpas sa NBI. Hindi tayo nakarating ng NBI. Mauuna kasi ang PGH Oo. Parang intersection yun Ito yata. Ito. Ito yun, mami, ano? Naku, no left turn. Right turn on red. So, basa ang kalsada, umulan. Pinasok din ng tubig yung aming helmet. Bakit? Kasi hindi ko naisip na dalhin na rin sa loob ng hospital yung mga helmet namin. Basa rin yung
yung seat cover na ni Muray, kaya ayun, tinanggal namin para makaupo naman kami sa tuyong upuan. Napakaingay ng Maynila, ano? Hindi naman nagbago, ganun pa rin. Ha? Sino? Wala rin yun, nakahayag din yun. Sabi nga ni yun, si Dingdong Dantes, hindi na po ako tatakbong senador. Kasi maraming tumakbong artistang senador na hindi naman nagawa yung mga pangako nila. Ayaw ko mapabilang sa kanila, sabi ni Dingdong Dantes. May nag-aangkas pala sa gabi, no? Halos magkatabi lang pala ang ospital ng Maynila, ano? Yun na yan, no? Manila Zoo, Hospital ng Maynila. Biyahe pala dito ng SM Fairview. Naku po, baha. Baha sa magkabi-kabila. Walang problema dito sa Manila pag umulan, babaha talaga. Baha. Dito na kaya tayo dumaan, pwede naman siguro, no? To the dumps. Op. Walang road markings, pabura na. Mga kaketchup, dumaan kami dito sa Cultural Center of the Philippines. Isipin ninyo, maghahating gabi na, traffic pa rin. Wow. Very nostalgic tong biyahe namin ng misis ko. Actually, dito kami nagde-date nung araw. Dito namin binuo ang aming mga pangarap. Dito ko siya binobola nung araw. Bakit nakabalagbag siya? Traffic, layo ng baling natin. Saan ba graduation nila, Chuchay? Wow, PICC ulit, bigatin. Hindi itong pinagdadaanan natin. Si nanay ay nasa banig ng karamdaman. Si Pia naman may cancer. Ay, nako po. Pero ganun pa man,
Walang makakahadlang sa amin para magpatuloy. Wala namang ibang dadamay sa amin. Di ba, Mami? Kundi ang Diyos lang. Wala nang iba. Yan ang buhay eh. Anong aasahan natin? Alam niyo mga ka-ketchup, nung dumating sa amin itong mga pagsubok na to, no? Doon ko naintindihan, di talaga kami tiga lupa eh. Hindi kami talaga tiga rito. At doon ko naintindihan, di na kami welcome dito sa mundo eh. Hindi nyo ako maintindihan, pero ganun talaga. Isipin nyo, nag-file ako ng kaso, kompleto ako ng ebidensya. Yung mga piskal na magagaling, matatalino, dinismiss. Ganun talaga buhay. Aasahan. Dami pa rin, no, kay Diwats. Saan mo gusto? Dito? Ha? Dami kumakain kay Diwata eh. Meron ba? Marami? Sa labas? Ano? Kakain tayo? Ha? Dayo tayo kila Diwata. Dami kumakain eh. Ha? May bayad pa rin yan. Ito na ba yung kay Diwats? Pasok natin sa loob. Pwede bang pumasok sa loob? Bayad tayo ng ano rito. Iba pa ba to? Pwede pong dumaan? Sarado na. Baba ka na, hirapan ako. Sir! Sir! Paano? Teka muna! Teka! Teka muna! Ha? Dito? Pwede dito? Teka, u-turn ko na lang, hirapan ako eh. Ha? Oo. Hindi, yung basa na ano, isaklob natin. Maulan ngayon. Yung basa, ito. Okay na, sige na, ayaw mo na. Okay mga ka-ketchup, magdidiwata pares muna kami. Hatulan natin yung lasa. Hindi na pala nagpapapasok sa gabi dito ng parking. Sa labas na. O, ganun pa rin. Sabi nila wala namang kumakain. Pipila pa rin. Kain muna tayo. Kay Diwata Pares.